Hello everyone, welcome to Bear Takes. I'm Nico, alipin ng salapi and officially a trentahin. And I'm Dan, maldita with a heart and almost a trentahin. And welcome to episode 2! Yes, finally may episode 2 tayo kasi ang quota namin from last episode ay 5 views. Yes, and thankfully, nakaabot tayo ng 100! So, may second episode. So, for this episode, anong quota natin? 6. Yes, 6. So, kapag naka 6 views kami, may episode 3 tayo. So, Correct. panoorin nyo, ipakalat, i-share ang video na to para mas marami pang makapanood ng mga episodes na gagawin namin. And for more episodes to come. Yes. So, for today's episode, ano nga ba pag-uusapan natin? Ang topic of the week ay friendship. Alright. So, Our first question, anong mas pipiliin mo? Na marami kang friends, pero hindi yun lahat close mo, or hindi lahat real friend, or small, like close-knit group of friends lang, pero talagang ride or die naman sila. siguro kung nung bata pa ako, sasabihin ko gusto kong maraming Marami. friends. But dahil trentahin na tayo, mas okay na ako sa small circle. Katulad ngayon, na small na lang yung circle ko. Pero sigurado ako na lahat sila ay maaasahan ko, matatakbuhan ko, mahihingahan ko. Correct. Ikaw? Ako same tayo ng ano, I think siguro mga high school, ganyan. Kasi parang gusto mo maging popular, na marami kang Correct. friends, or na like inaaya sa mga hangout, ganyan. So, pero ngayon nga na yun, almost trentahin, I think mas gusto ko nga na kahit bilang lang sa two hands yung friends mo, pero pag may pinagdadaanan ka or kapag may sineselebrate ka, nandyan Nandyan sila sila. for you. Exactly. So, okay, so same tayo. Pero maybe our listeners have a different point of view. Baka So mas let gusto us nyo ng know. mas maraming kaibigan. Or meron din siguro sa inyo katulad namin na mas gusto na small circle lang. Correct. So, on the topic of friends, ikaw, paano ka ba nagme-make ng friends? Like, madali ba sa'yo na parang magpakilala to other people? Ganon. Yung ako yung magpapakilala, parang hindi. Okay. Parang ipapakilala ako, ganun. Kasi ano ka ba? Introvert, extrovert? In between. Okay. Yeah, so sa akin ganun, parang mas feel ko na ipakilala ako. Pero pagka yung wala akong choice, like wala talaga akong kakilala din na ako yung mag-a-approach, ginagawa ko naman siya and naging successful naman. Pero ayun, saan ba ako nagkakaroon ng bagong like friend, for example, sa workplace, Yeah. 'di ba? O kaya friend of a A friend. friend. Or yeah, online. I have online friends too. So, So, mas nagkakaroon ka ng friends, like, if i-introduce ka to other people, parang mas common na ganun. yeah, I think so, yeah. Ikaw? Ako, for me, ang tagal ko kasing extrovert before. Parang recently, nung tinake ko ulit yung MBTI, ngayon lang ako naging introvert. But I think same pa rin naman na comfortable ako magpakilala ng sarili ko to other people. Ganyan. Kasi nga, pag kunwari, mag-isa ako manonood ng concert, yung mga kasama ko sa pila, naging kaibigan ko na silang lahat, ganyan. Or sa bar, kung sino lang makakatabi kong like group of girls, magkaka-followan na kami sa Instagram, mga ganon. It's easy for me to make friends. Pero I don't consider it actually na yung term na friend. Which is, i-discuss natin Oo, later, right? yeah. So, ganon. So, yun nga. So, I mentioned na hindi siya, for me, considered as friend, yung term. Kasi I want to also discuss kung ano ba, how do you define friend? Or ano ba yung nako-consider mo as friend? Kasi for me, parang mas marami akong acquaintance na ang friend talaga is someone I feel na close ko na. Hindi lang yung parang kamustahan, gano'n. Hindi lang kunwari surface sa level. office, oo. Yung parang medyo may pinagsamahan na kayo. Tapos iba pa yun sa close friend talaga. Na, Correct. as in, yung close friend, yung kahit ano mangyari, nandyan sila for you. Kaya, even if I say na, like, close-knit
din yung group of friends ko, marami pa rin naman akong acquaintance, ganun. Marami akong kakilala, pero I don't personally consider them as friend, buddy-buddy na tayo, parang ganun. Same tayo. Siyempre din, as you grow older, marirealize mo talaga na hindi lahat kaibigan mo. Kasi nung bata tayo, like parang kunwari makilala mo lang yung tao, feeling mo kaibigan mo na siya. Correct, sa playground, Diba? Nagkatabi kayo sa swing, Yes, friends so na kayo, may ganun. difference talaga yung relationship mo with them. So, yung iba talaga, friend mo talaga sila. Pero yung iba, yun nga, acquaintance mo lang sila. Yeah. So, na-realize ko din yan, habang tumatanda ako, na hindi lahat kaibigan ko. Kasi sa akin, for me, kung i-define ko, since yun yung question, kung i-define ko yung kung ano yung friend, sa akin yung kaibigan is yun yung matatakbuhan mo, masasabihan mo ng problema mo, masasabihan mo ng mga nangyayari sa buhay mo. Yung nakakausap mo talaga regularly, or hindi man like regular yung usap nyo, pero alam mo na kapag kakailangan mo nga siya, nandyan Nandun sila. siya. Oo. So, yun sa akin. Ganun ko i-define yung friend. Kasi, kunwari, kakilala mo siya, pwede mo naman siya nasasabihan ng anything. So, I don't think na Considered siya as friend. So, acquaintance mo lang siya. Correct. Yun. Pero for me, yung sinabi mo na yung tatakbuhan mo siya, parang for me, mas level up pa yun sa friend. Like, close Close na yun. friends, yes. Like, best na yun. Ganyan. Pero may mga bagay din naman na like mga minimal things na pwede mo silang malapitan, di ba? Or Parang kailangan mo sa lang ng advice or anything. Yeah. Parang yun, medyo friend. Pero, kasi madalang lang ako tumawag ng tao as best friend. As best like, friend. Ako din naman, like pili level, lang. ganun na siya, na, willing na akong makipag-away for you. Parang ganon. Oo. Yung level ng best friend Yes. for me. Speaking of mga best friends and close friends, ganyan, syempre, hindi naman lagi na nagkakasundo tayo with our friends. Like, of course, iba yung personality natin, iba yung upbringing, iba yung mga At experiences saka, in life. as you grow older din, di ba? Favorite ko yata yung as you grow older Oo, today. correct. Pero yun nga, as you grow older kasi, nagbabago tayong lahat. Yes. So, may mga tao makaka-keep up sa changes natin as a person. Meron din mga, hindi na kayo, parang hindi na kayo wavelength, parang Correct. ganon. So, ano ba yung tanong mo? Yung tanong ko is, yun nga, given na we all change and iba rin yung background natin, naka-experience ka na ba of like, letting go of a friend? Yeah. Of course. So many Cutting times. off a friend, ganun. Yeah. So many times. Like, even nung bata-bata pa ako. And ngayong matanda na ako. So, gusto ko marinig yun. Yung difference din ng pag-cut off mo nung bata ka pa, and then, ano yung difference nung Feeling ko mas friendship? madaling mag-cut ng friends nung bata-bata. Okay. Kasi like lahat tayo, 'di ba? Parang ang dami nating nami-meet na mga tao, and like parang parang mabilis yung pacing ng paghahanap ng bagong kaibigan. Dati. Nung bata-bata tayo. Pero kasi, yun nga, as you grow older. As you Ayun grow po yung older. That's keyword my namin keyword today. As we grow older. Parang, magiging selective ka na din talaga sa mga pinapapasok mo sa buhay mo, life. and Yeah. nire-retain mo sa life mo. So, mahirap kapag napili mo yung tao na yun na maging part ng buhay mo, pero kailangan mo siyang i-let go. So, mas harder na ngayon, lalo na kapag ka-adult ka na, iba na rin yung mga experiences mo. Yes. So, for me, mas madali before. Kasi parang, yun nga, madali makahanap ng friends before. Kasi ako talaga as a person, di ba, alam mo naman, dami kong kaibigan, di ba? Pero yun nga, right now, mas happy ako with yung small circle na meron ako. And, relating to, like, that question, parang mas mahirap talaga na, like, for example, mabawasan yung small circle na meron ako. Ikaw? Ako, mag-agree ako dun sa mas madali siyang mag-cut off as a young person. Kasi parang natural siya dati na, I don't know, yung sa school kasi namin parang every year iba yung section mo. So parang kung gumawa ka ng friends, last year, hindi mo na sila kaklase, so mag-iiba ka ng Mag-iiba ka na naman ng friends. friend. Parang ganon. But yun nga, pag tumanda ka na, syempre medyo na-weed out na rin yung friends. Nalagas na siya naturally. Nag-iba kayo ng college. Nag-iba na kayo ng path. Nag-iba kayo diba? ng path. Hindi na kayo nagkikita. Wala kayong time. Ganyan. So, masakit siya
pag, yung parang, yun nga, sinabi ko sa'yo, madalang lang ako mag-count ng someone as best friend. Tapos, yun pa yung mawawala. So, of course, may experience ako doon. And, mahirap siya kasi parang, even more than a relationship, kasama mo talaga yung friend na yun throughout everything. Like, parang pamilya na nga Actually, siya. yun Parang nga yung, kapatid. Yung actually, level. yun yung masakit na friendship, like, breakup. Kapag kayong tao is na-consider mo na as one of your best friends. Kasi kung friend lang, friend level lang, parang medyo okay pa. May lungkot, pero Hindi pa ganun ka-attached. Hindi ka attached, tas di ka masyadong super affected. Pero kapag kasi yung tao na nawala, na kailangan mong i-let go, ay talagang parang may sister bond na kayo, or parang na kayong magkapatid. Tsaka, ang dami nyo ng pinagdaanan. Yun yung mga mahirap i-let go. Like, yun yung mga masasakit na type ng like, friendship breakup. I agree. So, ayun nga. Mahirap siya kasi, especially kapag ilang years na kayong friends, parang more than a relationship, mas nakita niyo yung ups and downs mo as a person. As a person. Kasi ngayon nga, parang kapatid mo na nga talaga siya. Tapos mawalan ka nung ganung level of kaibigan. May malaking hole or gap sa buhay mo nung nawala siya. Na, syempre, parang halos araw-araw kayo magkasama, ganyan, or ang dami nyo nang na-experience together. Ang dami nyo nang nalagpasan, ang dami nyo nang, I mean, parang, tama ba yung term na parang pinagtibay na kayo ng panahon, Yes, pero correct. hindi mo na foresee na aabot pala sa puntong kailangan mo rin siyang i-let go. Oo. Na kailangan niyang mawala kasi parang hindi na kayo healthy for each other. 'Di ba? Na parang hindi mo siya ine-expect nga kasi kunwari kung sa boyfriend or whatever, may chance na ganun. Pero yung friends, parang hindi mo naman really iniisip na magkakaroon ng time na biglang grabe yung away or grabe yung hindi pagkakaintindihan. Or nag-grow apart na nga lang talaga. Meron kang mako-consider na pinaka like masakit na breakup sa friendship na pinagdaanan mo? Meron talaga. Makikwento mo. Oo, meron talaga. Mahirap kasi parang marami na rin kaming napagdaanan nung friend na yun. And like, inner circle talaga siya. And like, kilala ng family, everyone. Close, like both sides of the family. Super, super, super close. Yun nga, sister talaga. Kilala ko to siya, di ba? Yes, kilala mo to siya. So, yun nga, di ba? Pati ikaw, kilala mo, di ba? So, extended family also, ganyan. Tapos, yun lang, may one instance na hindi nagkaintindihan, hindi nag-align yung values namin as friends na naging reason kung bakit nag-grow apart na rin talaga. Na parang hindi ko kinayang magstay in that friendship knowing na ganun yung view niya and how it differs from my own. So, kinailangan na rin pabalik na naman give tayo space. sa topic na like yung kailangan align din kayo. It's not just like sa romantic relationship. Yes, Kailangan as a friendship. friend, kayo? Align dapat kayo sa like sa values and everything. Kasi I also believe na parang totoo yung birds of a feather flocks together. So, ayokong By Billie Eilish. parang ayokong maging part of some like relationship or friendship kung saan yung views mo ay hindi ako sang-ayon. Kasi by being friends or being with you as a partner means I do. Kasi hinahayaan ko You're to be with tolerating. someone. Yeah, Yes. you're tolerating it. Na ganon. So, yun. Kaya, na rin. Although, wala naman kaming bad blood between us, I think. And, syempre, nagwi-wish pa rin naman ako ng well for that person. Kahit na hindi nga maayos yung break off ng friendship namin. Ganun. But I think that also comes with getting older and the maturity na rin. Na parang, ang laking part niya ng buhay mo, so hindi mo naman ma-let go yung happy moments nyo as friends.
So, looking back na lang, you choose to look at it positively. Mhm. And bigyan mo na lang siya ng grace na, ganun talaga at that time, hindi talaga kayo nagkasundo. So, Tsaka, siguro yun yung talagang pupuntahan nung friendship, di ba? so, ayun lang. Parang yung akin din, di ba? Yung kwento ko. Ikaw ba, willing ka i-share? Willing naman ako. Like, yeah, it happened parang 2021, I think. Yeah, 2021 yata nag-fall apart yung friendship. And yung nangyari kasi sa amin, syempre hindi na ako magiging detailed kasi yes. naka-move on naman ako from it. Ano siya parang hindi ko in-expect na magagawa niya yun sa akin. Knowing na 14 years yung friendship namin. Na ganun nga, kilala na din ng family. Kilala mo. ko. Diba? Kilala ng pamilya. And yung pamilya namin is like, magkakilala Super na close, talaga yes, and yes, close. yes. So, yun yung masakit na talagang iniyakan ko. Para ako nakipag-break sa jowa. Kasi 14 years yun na bahagi siya ng since grade 6 magkaklase kami. So, talagang bahagi siya ng buhay ko. Talaga, na malaking parte niya sa buhay ko na like, umabot pa nga kami sa pangakuan na kapag umabot kami ng 30, kung wala kaming jowa, kami na lang. Diba? Ganong level yung friendship namin na yung nangyari sa amin, hindi ko in-expect na gagawin niya yun and kaya niyang ipagpalit yung meron kami sa current na kaligayahan niya. Diba? Pero yung after that, na yun nga, parang marirealize mo lang na may mga tao talagang dumadating sa buhay mo na hindi naman sila meant to like stay. Yeah. Maaring naging malaking bahagi sila ng buhay mo pero hindi yon assurance na andyan sila forever. Kaya nga ngayon, di ba yung parang dati naman, di ba pag mga bata, may tayo, uy, we're friends forever. Come what may. Pero hindi natin nare-realize na yun nga yung sinasabi ko kanina na nagbabago din tayong lahat habang tumatanda tayo. So may mga bagay na maaaring magkasundo tayo ngayon pero as we grow older, ayun na naman as we grow older. 'Di ba? Na hindi na kayo aligned. So hindi na parang hindi ka na nagre-resonate sa kung ano yung pinaniniwalaan niya. Hindi na rin siya nagre-resonate sa kung ano yung pinaniniwalaan ko. So may mga tao talagang darating sa yun nga sa buhay mo na pagka na-hit na tong point na to, wala na. Talagang tapos na siya. So, yun naman, yung like, for me, yung experience ko na yun, nung after, na gino through ko, na-realize ko na yun talaga, may mga taong hanggang doon na lang. Hindi na natin, mahirap din kasing ipilit. Lalo na kapag kunwari, yung nangyari is talagang may epekto sa pagkatao mo. Parang yun yung mga hindi mo na kayang i-save na. Parang paano mo pa mababalik yung same na tiwala na binigay mo all throughout your friendship? 'Di ba? Parang dahil nga dun sa nangyari, parang paano ko pa makakayang maging kaibigan siya? Parang ganon. And ayun nga sis, yung breakup na yun yung mako-consider ko talaga na pinakamasakit for me kasi tinuring ko talaga siyang hindi na ibang tao. Talagang mahal, honestly, mahal na mahal ko talaga yung taong yun. Sobra talaga yung pagmamahal ko sa kanya. And, ayun nga, malaking bahagi siya ng buhay ko. Kaya, sobrang nasaktan talaga ako nung nangyari yung nangyari. Pero, ayun, okay naman. Like, nag-heal naman and nag-move forward. So, yeah, I think, yun yung masishare ko. Na masakit na break up na pinagdaanan ko. Imagine like 14 years, 'di ba? Hindi siya basta-basta. So, given nga na sobrang grabe yung na-share mo na breakup with a friend, for you naman, knowing what you know now, how would you say or like what would you do to make a friendship last? I think kailangan talaga you have to be honest with your friend then with like how you feel. Like if you have issues, fix it ng kayo. Hindi na natin kailangan mag-involve ng Other people. kasi minsan may mga nasasabi din yung ibang tao na
nakaka-apekto sa desisyon natin and kung paano natin i-handle yung problema. Pero maganda na kayo, kung may problema kayo, i-address nyo yun. Wag nyong pag-usapan kapag parehang mainit yung ulo nyo or mainit pa kayo. Yes. Kasi may mga masasabi tayong hindi natin pwede nang bawiin, na mapagsisisihan natin. So, kapag kalmado na, give yourself, give yourselves time to like process everything. Then, kapag okay na kayo and kaya nyo nang makipag-usap, kausapin nyo sila. And sa akin talaga yun nga, ang isa sa mga pinaka-importanting, I think, na magpapalas ng friendship, kailangan talaga nagsha-show up ka. Para sa In what taong yan. sense? Like for example, kunwari yung kaibigan mo, may pinagdadaanan. Yeah. Kapag kinailangan ka niya, Be there. be there. 'Di ba? And vice versa. Pag ikaw naman yung nangailangan sa kanila, dapat nandun din sila para sa'yo. Correct. At saka, for me din, yun nga, dapat talaga, meron kang time para sa kaibigan mo. Kasi, marirelate ko lang kasi before, prone talaga. Prone yung, parang lapitin ako ng mga kaibigan na kapag nagkakajowa sila, sis, nakakalimot na, hey, friend mo ko. Diba, ganon. So, kahit na may mga bagong taong dumating sa buhay nyo, hindi man like jowa or whatever, kung magkaroon na kayo ng bagong kaibigan or mga kakilala na nai-enjoy nyo, huwag nyo kakalimutan yung mga taong kasama nyo nung wala pa sila. Correct. Diba? Kasi maraming ganon talaga. Yes. Maraming ganong mga tao na nakakalimot na para silang may amnesia. Na, huya, friend mo ko, baka nakakalimot ka. Tapos, yung iba pa dyan, yung mga nagjojowa, kapag may problema sila ng jowa, tsaka babalik. Ilang beses kayang pinagdaanan. Like, growing up. So, yun yung, I think, kailangan ding maisip ng mga magkakaibigan na, yun nga, you have to spend time with each other. Respect. Also, dapat may boundaries pa din. Like, hindi porket super close na kayo. Parang may karapatan ka na to Everything. to Yeah. say what you wanna say, 'di ba? To do what you want to do. Lahat dapat consensual, tsaka yun nga, may boundaries dapat. Alam mo dapat din kung hanggang saan ka lang bilang kaibigan. Kasi minsan may mga iba overstepping na din, Yes. 'di ba? Yes. Agree. Ikaw naman. For me, kasi yung group of friends ko, very low maintenance kami as I love friends. low maintenance friendship. So, parang, sobrang dali to keep the friendship. Kasi hindi naman, they don't ask for much. Yeah, they don't require you to be present at all times. Oo. So, parang kami, once a year nga lang kami nagkikita. Or like, marami na yun twice. Pero pag nagkikita kami, parang walang nagbago. Parang we just left off from kung saan man kami huling nagkita. Nag-usap naman kami, obviously, sa group chat, ganyan. Nagsisend kami ng mga reels to each other. Pero if you need them talaga, yun nga, like yung sinabi mo, if you're in a time na mahirap, kahit na once a year, twice a year lang kayo nagkikita for like fun, ganyan, nandyan sila all the time. Pero I can attest naman sa mga friends mo. I love Gail. Gail, if you're Shout watching, out! I love you so much. Thank you for being there for my sissy. Yes, as in, like, super happy ako. Kasi nga, yung personality ko rin, like, hindi naman ako malabas na tao or like, yung super clingy with friends. Yeah. So, na-appreciate ko na hindi sila also, like, the type of people who need to be seen all the time para ma-feel nila na I care for them. Care for them. So, parehas kami ng ganon. And yun nga, like, one call away lang sila. If I have anything to say, ganyan. Like, hindi ako hesitate to let them know, ask for their advice, ganyan. And, yun, like, proud din ako na ang dami naming na-achieve together. Yun nga, kakagaling lang namin ng Korea together after 7 years nung huli kaming umalis. Yung ganon, napaproud ako na
parang nag-grow kami, like individually and also as friends. Na parang, syempre, yung usapan nyo dati, nung college, parang nahihirapan lang kayo sa subject na to, crush Sa mo si exams, ganyan, crush mo si ganito. Exactly. ganon, or inuman, whatever. Tapos ngayon, nag-e-evolve na to magpapakasal, di ba, ganon, or like, pwede na kayo mag-travel, you have your own money, all of these At saka yung mga things. adult problems na pag-uusapan na. Correct. Diba? So, ayun, for a lasting friendship, I think, number one for me is na, yun nga, aligned kami in what we expect from each other. So, aligned kami in the fact na we don't really need much for us to feel like we all care about each other. And yun, yung number one din sa akin is na, if you need help or I need help or if we're going to celebrate your wins or my wins, we're all there for each other. Yun. Hindi lang sa hard times, for me, important din talaga na kapag, kunwari, na-promote ka. Present din sila. Yes, you get what you want. Hindi sila yung parang medyo off yung vibe or like gusto nila inaangatan ka. Yung really they're happy for you and you feel na they're rooting for you get what you want. Ganun kami lahat. Pero dapat naman talaga ganun. 'Di ba parang like tayong dalawa, parang kapag may na-achieve tayo, masaya tayo para sa isa't isa, 'di ba? Yes. Na dapat kung like naniniwala kasi ako na bawat tao may season. So kung season niya now, dapat happy ka for that friend, 'di ba? Yes. Parang support ka sa kanya. Para pagka season mo naman, ganun din naman yung gagawin nila for sure, 'di ba? Na parang kaya mo nga sila kaibigan eh. So dapat hindi mo sila na-view na kakompetensya. Yes. Hindi mo sila na-view na parang kalaban or kaiinggitan mo sila. Dapat kapag may nangyayaring maganda kung totoo kang kaibigan kung totoo kang kaibigan, pag may magandang nangyayari sa kaibigan mo, magiging happy ka. No matter what. Yes. Kahit nga naglugmok ka, tapos parang sobrang angat na angat siya sa buhay, you don't feel na parang, bakit siya ganito? Ako ganyan. Wala kang mafe-feel na ganyan. Parang you're really happy na, oh my God, gusto niya yun talaga. For the longest time, finally na-experience niya yun. Diba? Yung ganun. Pero dun mo rin malalaman kasi kung sino yung hindi mo friend. Yes, saka yung mga totoo mong kaibigan. Yes. Diba? Na yung kapag may nangyari sa'yo maganda nagtataas ng kilay. Or minsan, dinadaan sa biro yung atake. Mga backhanded yung mga backhanded, compliments. yes, exactly. Ganyan. May mga ganyang tao talaga. Parang buti ka pa, na-achieve mo yun. Yung mga gano'n na parang, ay, off. Kasi talagang, tsaka, feeling ko naman, lahat ng tao, ma-feel mo talaga pag genuine yung reaction. Yes. Sa'yo nung kaibigan mo, or hindi. Or parang ine-eme ka lang, or whatever. Or minsan, kung hindi mo kasi may mga taong malakas yung kutob. Tayong dalawa. Yes. We already know from the start if masama At siyang saka, tao. pag may pinagdadaanan ako, nararamdaman mo na ayun na yung isisplok ko. Di ba? Yes. Parang, and vice versa. Itsura diba? pa lang, Oo, vibe pa lang. lang. Pag tumawag pa lang sa messenger, wala ka bang sinasabi. Alam na you this, know, yes. yeah. Exactly. Ganon. So, kung hindi man kayo blessed with that, I think time will also show. Parang observe mo lang if yun nga, on your high and happy days, are they also happy for you? Truly genuine ba yung happiness? Yes, kasi minsan, Ganyan. kapag kunwari, sobrang tagal na ng friendship nyo, minsan nabablind ka na sa mga red flags din eh. Diba? Yes, ng correct. kaibigan. Kasi hindi lang naman like mga jowa ang may red flag. Ang mga kaibigan din may mga red flags. So, dahil nga sobrang mahal mo na and sobrang parang nagiging routine na kasi yung mga nangyayari sa inyo. So, parang sanay ka na ng ganun na hindi mo na napapansin na may mga bagay pa lang, ay, parang mali nga yung reaction niya doon na parang hindi nga tama yun na. So, dapat din, like aware ka din sa nangyayari. Observant ka din. And also, if like, alam nyo naman na worth it yung friendship, tas may nakita kang red flag, pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo. Bring it up na parang, sis, parang hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Na-hurt Correct. ako dun ha. Ganyan. Baka hindi mo parang, I know it's not your intention, pero yung dating kasi sa akin is ganito. Is ganito. Ganyan. Tapos kung paano siya mag-react, dun mo rin mag-gauge eh. Kung ano ba talaga, like, baka intention niya pala talaga. Correct. 'Di ba? Or maybe, parang slip of the tongue, hindi niya minimean. And if mag-make effort naman siya to do better, to make it up to you, then good. Good, Pero correct, kung correct.
yung reaction niya, parang wala naman siyang pake, or hindi niya inintindi kung saan ka nang galing, then alam mo na, Alam mo na. maybe hindi talaga siya true friend. And take it as a sign, di ba? Yes. Di ba? Yung kailangan mo din minsan mag-step back a little just to see the bigger picture. Parang gano'n. Yes. Pero bigyan mo ng chance. Malay Oo. mo, once lang naman, pero umayos na siya the next Pero time. minsan kasi may mga instances na paulit-ulit na siyang nangyayari. Pero di ka pa din aware. Pwede rin naman. Diba? So kung ganun nga, anong gagawin mo dapat? Ayun nga, kayo. Importante naman talaga, hindi naman basta na lang i-break mo yung friendship, di ba? So, bibigyan mo ng chance, ayusin nyo yun. Parang like romantic relationship, di ba? At itatry nyo yung i-work out. Pero Paano kung pag di ka nga aware? na Na lagi ka niyang... hindi, merong isang point dyan na marirealize mo na Tipping lang. point mo na lang, Na ay, ganun. parang paragi nga siyang ganon. Di ba? Okay. Yung parang lagi siyang may maling opinion o kaya may maling reaction sa mga nangyayari sa buhay ko, sa mga sinasabi ko, na parang doon mo mafe-feel na parang hindi siya supportive. 'Di ba? May mga ganong, ayun, pag na-hit mo na, tapos mababalikan mo yun, magka-flashback na lahat ng mga moments na ganon siya. Oo, Diba? okay. Then, pwede mo na siyang i-confront. Tapos, try to, of course, na trabahuhin, na maayos niya yun. Siyempre, ganun naman, hindi mo ka naman basta-basta lang mag-give up sa friendship nyo. Yes. So, tatry nyo yung ayusin. Kung hindi maayos, edi you decide. Diba? Yes, correct. So now we will move on to our new segment. Ay, Tara, may pa new segment na tayo. Yes. Episode 2 pa lang to. May new segment na tayo, We're getting better every time. Yes. sis. Kaya talagang ipakalat nyo talaga to. Sinasabi ko sa inyo. Tsaka feel ko magugustuhan niyo to, guys. So, our next segment is called Dear Mema. At kami ang Mima na Mema sa inyong Inyong dilema. dilemma. O, bugs. Yes. Ang ganda nun. So, ano nga ba to? Paano bang mangyayari dito sa segment na to? Okay, kasi nahilig ako sa mga pagbabasa ng mga Reddit stories. Ay, marites ka sa Reddit, ah. Yes, yung mga mga ibang YouTubers din na nagbabasa. Parang natutuwa ako to hear other people's opinions. Pero ang dami kasi talagang chismis sa Reddit, mga Yes. sis. Magpakatotoo tayo dyan. Oo. So, ang babasahin nating Reddit, subreddit is called Ako Ba Yung Gago? Ay. So, spicy to. And namili lang kami ng mga titles na parang fun basahin. So, Wala pa tayong alam sa kung ano yung kwento nila. oo. So, original reaction to. Like Diba? live, via Yes. satellite, mga sis. Okay. So, ang pinakauna nating pipiliin na medyo mahaba siya, so bear with me. Ako ba yung gago kung pinamukha ko sa tropa ko na lalakero siya? By the way, lahat ng pinili namin is also revolving around friendship. Friendship. Okay. Mhm. So, here we go. This is from a year ago. We have this friend, let's call her May. Mhm. Year 2019, nabuntis siya sa ika-second month nila ng jowa niya. Rebound niya lang sana si Guy, pero unfortunately, nagbunga. Oh. Kaya after niya manganak, nakikipagkita pa din siya sa ex niya at may nangyayari pa rin sa kanila. Oh, spicy. And yes, nalaman po ito ng asawa ni May a month before siya sumampa sa barko. Si Yung Man asawa ang yung BF niya. nakabuntis. Siyempre. Oo. Yung Pe- rebound. Yes, the rebound. Oh, okay. I guess baby daddy. Not siguro hindi asawa, but ganun. So, etong si baby daddy, seaman daw. So, nalaman daw na nag-cheat yung May before sumampa ng boat. Kasi seaman. Okay. So, naintindihan natin yung lahat. Tinigil ni May ang pakikipaglandian sa ex niya at nagkapatawaran sila ng boyfriend niya. Ano ba? Sabi mo kanina, asawa, ngayon naman boyfriend. Ang gulo. Ang gulo. Oh, boyfriend na lang. Sobrang okay nila based sa mga my day niya na lagi silang magka-video call. Nag-celebrate pa kami and nagkaroon pa ng usapan na baka nga mag-civil wedding na daw sila pagbalik ng boyfriend niya. Yung seaman to, ah. Yes, yung seaman. Clarify ko lang. Yes. Okay. So everything was going well. Parang nagkapatawaran nga after malaman na nangaliwa with ex. Ganyan. Or so we thought. Ay, taray. It's been a year na hindi kami nagkakasama dahil mga busy din. We finally got a chance yesterday dahil saktong free ako. Pag di talaga planado, natutuloy no? True. True naman yan. Anyways, eto na ang plot twist. Ay, gusto ko yung Ay, plot twist siya Gusto ko, din. eto na, Eto sis. na. Oh, Correct. She confessed to me. May lalaki na naman siya.
Ha, ang daming ha. Hindi na ito ang ex niya, kundi ka-work niya sa school. In parentheses, clinical instructor sila parehas. And guess what? The guy is effing married with 3 kids. Oh my gosh. I wish I can record everything. Sandamukal na mura ang inabot niya sa akin. And what's worse Ay, parang deserve. Correct. And what's worse is I felt like she's going crazy over this guy. Mind you, alam na ng buong department nila ang namamagitan sa kanila. They even have an ongoing case sa HR daw nila na nireport ng mga co-teachers. At ito pa, nag-counterfile sila ng case daw for unjust vexation and oral defamation dahil chinichismis daw na kabit siya. Kabit ka Kabit naman talaga siya, ate. So, ano ba? Anong gusto mong tawag sa'yo, be? Sa sobrang gigil ko, sinabihan ko siya ng, ha? Nag-counterfile ka pa talaga? Ano ba tawag sa'yo? Sabi niya, wala naman kaming relasyon eh. Sabi ko, pero na ba kayo? Naglag siya, pero sumagot din at sabi niya, oo. Di sinabihan ko siya na, alam mo May, kabit ka. Kahit wala kayong relasyon, nakipag ka sa taong may asawa at anak. Ang kapal mo naman para magkaso, alam mo naman sa sarili mo na lalakero ka. Nagalit siya. Sinabihan niya ako na, alam mo, mali ata ako ng naging kaibigan. Akala ko makakakuha ako ng comfort sa'yo. Sinabihan ko siya na, comfort? May. Sorry kasi swear word yon. May, mula HS tayo, wala kang narinig sa akin about sa ugali mo dahil naiintindihan ko noon na kaya ka ganun kasi galing ka sa broken family. Pero ngayon, umaasa ka ng comfort sa akin. Matanda na tayo, hoy! May sarili na tayong mga utak. Ako ata ang nagkamali ng napili kong maging kaibigan. Sabay nag-walk out ako. Ako ba yung gago kung sinabihan ko siya ng ganun? Ay, hindi ikaw ang gago, ate. Yung friend mo yung gago. Truly. Yes. Sobrang linaw. Girl, si OP, original poster, hindi ikaw yung gago talaga. Tama ka, dun sa pinaka-last ginawa mo. din mong sinabi na I think ikaw, ako yung nagkamali sa pagpili ng friend. Yes. Kasi sa akin na for me, yung nag-post, ganyang kaibigan yung hahanapin mo. Yung hindi ka ito-tolerate sa kagagahan mo. Yes. Yung sasabihin sa'yo na, girl, sumusobra ka Sobra na. ka na mali ang ginagawa Correct. mo. 'Di ba? Lalo na to, 'di ba? Ito involved na naman ang ang cheating, 'di ba? Yes. Talagang hindi lumalayo sa atin yung mga cheating na 'yan. But anyway, yun nga, kapag ka ang kaibigan mo, alam mong naglolo ko, kung kaya mong i-tolerate yung kaibigan mo na Ganun gano'n, ka rin. kaya mo rin gawin yun. Yes, 'di ba? exactly. So siya, hindi ka gaga kasi Tama lang ginawa tama mo ginawa talaga. mo eh. Talagang kinonfront mo siya sa kung ano yung katotohanan and sinabi mo sa kanya kung ano yung kagagahang ginagawa niya. Which I salute you kasi hindi natin talaga kayang suportahan yung mga manloloko na yan. 'Di ba? Tsaka imaginein mo, may anak ka na. Tsaka may anak na siya and may anak din yung hinomewreck niya. Yes, exactly. May 3 kids. May pamilya kang sinisira mo na yung pamilya mo, sumisira ka pa ng pamilya ng iba. What the heck? Tsaka diba? hindi, like, okay, mali siya. Tsaka hindi rin nila tinago, girl. Like, alam ng buong school, I mean, faculty, na nag-file pa sa HR, which means, like, ang lalanan niya. Tapos may, ka pa na mag-counter-file. Totoo naman siya, girl. Pero alam mo talaga ngayon, yung mga loko-loko sila pa talaga yung malalakas ng loob na correct. gumawa ng mga ganyang hakbangan sa buhay. Diba? Nakakaloka sila. Pero ako, for me talaga, yung mga ganyan klaseng kaibigan yung hanapin nyo, yung i-correct kayo, yung itatama yung mga mali nyo, yung ipapamukha sa inyo yung mga mali nyong like decision sa buhay. Kasi kung tinotolerate kayo, ay kabahan kayo. Hindi yan Kasi pwedeng yung mga kayang mag-tolerate sa inyo ay yung mga parehong taong kaya din kayong ilaglag pagka nagkagipitan na or nagkaipitan na. Correct. Diba? Very true. And from the top comment, which babasahin ko, di ka gago. I have said this before and I will say it again. Minsan kailangan talaga ng pasmadong bibig sa friendship circle. Correct. Reality check kay ating Makate. Correct. So yun na nga yung sinabi natin, di ba? You really need a friend who will tell you the truth. Tsaka meron kasi tayo, like individually, naniniwala ako na may mga bagay tayong nagagawa natin na or ugali natin na hindi tayo self-aware, hindi natin nakikita na ibang tao yung nakakakita nun. Correct. So,
maganda din na merong mga taong magre-remind sa'yo or magpapaalam sa'yo na, uy, parang mali ka sa ganito or hindi tama yan. Kasi minsan parang blinded tayo with the current situation or kung ano yung pinagdadaanan natin na nakakalimutan natin na or hindi natin nakikita yung mga nakikita ng nakapaligid sa atin. Pero ikaw, kung gano'n nga, ikaw yung may friend na gano'n, ikaw may friend na si May. Ano? Ikaw yung friend ni May, tas Ay, ganun din ako. Napagdaanan ko yan. Lalo na pag nalaman kong may ano. At saka ako, kunwari, di ba yung kaibigan ko, niloko mo. Tapos alam ko, hindi ako ka-quiet. May sasabihin talaga ako. Talagang sasabihin ko, di ba? Talagang ko sa kaibigan ko na, huy, niloloko ka na. Di ba? Yes. So, ako, hindi talaga, at saka hindi talaga ako, never akong susuporta sa mga manloloko. Di ba? same. Kaya for me, kapag kunwari, ikaw yung nagloloko tas kaibigan kita, hindi ko yan ito-tolerate. Paparamdam ko rin sa'yo na mali ang ginagawa mo. Papamukha ko sa'yo na mali ang ginagawa mo. And kung wala kang balak ayusin yan, ay tapusin na natin itong pagkakaibigan na to, di ba? Yes, exactly. Kasi yun yung babalik tayo doon na kailangan align kayo. Kung yung values nyo ay hindi na nagmi-meet, it's not gonna talaga. work, girl. Yes. Kailangang i-end na yan. Diba? Tsaka yun nga, hindi yun healthy para sa atin eh. Like for example, yung kaibigan mo nagloloko, tapos ganun siya. Parang ano bang maaambag niyan sa buhay mo? Diba? Hindi naman siya value-adding. Value Nakakasama adding. pa. Nakakasama pa. Diba? Tapos kapag hindi ka nagsalita or what, mapagbibintangan ka din ng ibang tao na tinotolerate mo yung kaibigan Yes. mo. Diba? So better na, yun nga, sa'yo namang galing bilang kaibigan. Out Ibang of mukha a mo- place of love. Love. And yeah, yung care na, 'di ba, mali ang ginagawa mo. Pero kung yun nga, katulad nga ni May, ang nagsabi si OP na parang out of concern, 'di ba? Na girl, ano bang ginagawa mo, ganyan. Tapos yung dating sa kanya is inaatake siya. Ayun yung mahirap. Oo. Yung hindi na nakikinig sa reason. Hi, naka been there. Oo. Yeah. Okay, so let's move on to our next entry. Ito, spicy din to. This is from 233 days ago. Wow. Ako ba yung gago if I ruined my guy friend's relationship with his wife? Please don't share or post this outside Reddit. I just want this out of my mind dahil wala pa ako right now na pwede sabihan and this is already messing with my brain. Just to be clear, hindi po ako yung kabit. Till now, medyo nanginginig pa ako sa naging result ng actions ko and was even contemplating kung tama ba na nangialam pa ako sa issue nila na kung iisipin ay hindi naman ako kasali. For context, I have multiple groups of friends and yung iba hindi magkakakilala. Like for example, group of friends A, hindi nila kilala yung group of friends B. Hindi nila kilala, yung group of friends B ko. Gets? Bale, si guy friend, na friend ko na since college ay nasa group A. He's been married for 5 years na rin with his wife na hindi ko naman ganun ka-close. Pero nakilala ko na twice during our reunion. Meron na silang 1 baby girl and currently living in Laguna. Baka kilala mo to. Makakilala ko yan, ha? Then, I have this girlfriend from group B wherein naging close kami because of work. Lagi tong si girl na friend nagkikwento about her LDR relationship pero hindi niya mapakita yung photo kasi daw kilalang tao yung BF niya. And he wants the relationship to be private. Wow, artista yarn. Nagkakilala ata sila sa isang pub sa Sydney. Ay, taray. 2 or 3 years ago, if I still remember it right. So 2 months ago, I was roaming around BGC when I saw guy friend being sweet and touchy at naka HHWW, holding hands while walking pa with a girl. At first, I thought si wifey niya na pumayat at naging blooming. In parenthesis, medj chubby na kasi si wife niya because of pregnancy. Pero when I first saw her, ay payat siya noong newlywed pa lang silang ligay. Okay. Then, biglang nakita ko yung side view na kasama niya and I was shocked na it was girlfriend. Oh, na may kakilalang ay Sa naman, Sydney. sa Sydney. Oo. So, si guy from group A na pamilyado, may asawa, akala niya yun yung ka-holding hands si asawa. Yun pala, itong si friend from group B.
So, kaya pala hindi pinapakita ang picture, Kasi maybe, I think. aware siya na kabitsina siya. I think. Okay, let's Yes. read more. Supposedly, dapat di na ako nangialam kasi di ko naman talaga siya problema. Pero hindi ko alam, pumasok sa isip ko at nakapag-decide ako to take a photo of them secretly. Ay, naging investigador si NBI siya, yes. I followed them around like a freaking stalker and took multiple photos. Pagka-uwi ko ng bahay, I was still in shock and disbelief. Kilala ko si guy friend as a faithful and loving husband. Ay, mahirap yan. Kaya hindi ko talaga akalain, hindi ako makapaniwala na tarantado siya. Bigla akong naawa sa wife niya. It took me a week to decide kung isisend ko ba kay wife niya or hindi. Nabuo yung desisyon ko at sinend ko nga using a dummy Facebook account, sabay deactivate din nung account na ginawa ko. This was last May. Nauusapan sa group chat namin ng college friends ko na si wife ni guy friend ay nag-file na ng annulment. And si guy friend ay laging lango sa alak at nagkaroon na rin ng tendencies. Yes. At sabi pa ng isang college friend ko, plano daw ng parents ni guy friend na dalhin sa Australia and dun mag-therapy dahil mukhang lumala na ang mental health niya. Tamang scene lang ako sa mga messages pero sa totoo lang, nakokonsensya ako sa mga nangyari. About kay girlfriend naman, last month, she ranted na gusto niya raw makipaghiwalay sa BF niya kasi sinaktan daw siya physically. Mukhang hindi rin aware si girlfriend na pamilyado ng tao yung BF niya. Hindi ko na lang din nasabi kasi takot ako na malaman nila na ako yung dahilan bakit nagkanda leche-leche buhay ni guy friend. To be honest, hindi ko na din alam gagawin ko. Should I keep it to myself? Feeling ko malalaman din naman nila in the future. Hindi ko na alam. What should I do? Ako ba yung gago na I ruin someone else's life? Napaka-layered nito. Yes. Ang daming nangyari. Parang ang hirap magsalita. Chari. Ang daming nangyari. Ako, yung concern of like, dun sa, like sa cheating, parang I would do the same thing. Mag-speak up ka? Mag-speak up ako. Kasi I used to do that. Meron lang time before na parang ayoko na lang mangialam kasi sasapakin ako nung guy. Yung ex-boyfriend ng best friend ko. Kasi nga, pero ito naman nakakatawa doon. Hindi ako yung nagsumbong, ate. Ako yung napagbintangan. Na nagsumbong? Na nagsumbong. Oh my God. Na meron siyang... Pero nalaman niyo kung sino yung tunay na nagsumbong? Kaibigan din namin. Alam namin kung sino talaga yung nagsabi. Alam ko kung sino yung nagsabi. Pero ako nalaman ba nila? Hindi nila Hindi nalaman. na-clarify na hindi ako talaga ang ikaw. sumalag ng galit. Oh my God. Yes, pero ako, gagawin ko yun. Kasi kung ako... Pero gagawin mo rin naman pala eh. So parang kahit na kahit mapagbintangan na ka, magbintangan you niya will ako- do it anyway, di ba? Yeah, pero kasi sa akin, kung totoo kang... Like siya. Kung totoong may concern ka, hayaan mo lang na may alam ka, pero tinatago mo kasi ayaw mong makasira. Nang parang hayaan mo na lang na yung kakilala mo na niloloko siya. Pero siguro magva-vary din kung gaano ka lalim yung relationship mo with the person. Parang for me, kung hindi naman kami close, wala na akong pake dyan. Yun nga, di ba? Yung kung hindi rin naman kayo close, parang just let them be. Parang ganon. Parang wag ka nang manghimasok. Pero kung meron kayong like yung sa akin, best friend ko yun eh. Di ba, hayaan ko ba na niloloko siya? Na hindi ko sasabihin kung Siyempre alam ko hindi. naman. Oo. Siyempre sasabihin ko. Yes. 'Di ba? Parang siguro yun nga lang, kailangan mo lang din i-gauge kung gaano ba kalalim yung relationship mo with them. 'Di ba? Pero alam ko naman na intindihan ko siya na nanggagaling siya from a place na naaawa siya dun sa wife. Which is kawawa naman talaga yung wife. Oo. Kasi ako talaga, yun nga, 'di ba? Never tayong magiging fan ng mga cheaters. So kung sa ginawa niya, I think okay lang yun. And I also wanna congratulate the wife kasi nag-decide siya to file To for leave. annulment. Yes. Kasi naniniwala nga tayo na once a cheater, always a cheater. And yung 'di ba yung parang feeling niya kasi nasira yung buhay ng guy. Eh sino bang gumawa ng kasalanan, ate? Di ba yung guy? 'Di ba sino ba yung nangaliwa? So you will really have to like face the consequences, Yes, 'di of ba? your actions. Ikaw Karma talaga gumawa is niyan real, eh. girl. 'Di ba? Na parang ikaw ang nag-decide ng mga liwa, wala kang ibang dapat sisihin. Parang naging instrument lang yung nag-post Oo. na
malaman. ma-break sa wife yung katotohanan Yes. na nangangaliwa yung asawa mo. Pero yung gumawa ng kasalanan, yung dalawa. Yes. 'Di ba? Yes, yes. Si kuya at si ate girl. Si girl. So kung ano yung kalabasan niyan dahil to begin with, pero sinasabi sa dulo na hindi daw alam nung girl na may asawa, 'di ba? Oo. Pero why do you have to like keep it private kasi ayaw mo ipakita yung di ba parang may ayaw pakita yung photo, parang Oo, ganun. kasi ang story ni girl naman, na yung boyfriend niya daw, galing Sydney. Yun daw. Oo. Pero I think, kasi nga, ito pa lang si Guy, ang tunay niyang boyfriend. Oo, yun nga. 'Di ba? So medyo sketchy na hindi niya alam na may Hindi ko asawa to. maintindihan kung like, totoo ba siyang may boyfriend na sinasaktan siya, or yung boyfriend na to is yung, Yung guy din. Oo, yung I guy feel like din. yung guy din. So yun nga, 'di ba? Yung parang Basahin ko nga ulit. pareha kayong gumawa niyan. So from the very beginning, kung self-aware din si girl na may asawa to si kuya, and alam naman ni kuya na may asawa siya. So alam nyo na kapag ka nagkahulihan, hindi talaga maganda yung kalalabasan niyan, 'di ba? So wala kayong dapat sisihin na kapag dumating kayo sa point na nabuko na kayo. So wala kayong ibang sisisihin kundi yung sarili nyo lang kung bakit nyo kailangan i-go through yun. Kasi yun yung consequence nga nung nung kasalanan nyo. Oh, so based dito, mukhang di rin aware si girlfriend na pamilyado ng tao yung BF niya. So yun nga. I Yun think nga, yun it's yung the nanakit guy. sa kanya. Oo. It's a guy. Siguro kaya umabot na sa sakitan kasi nga nahuli. Yes. Nasira yung pamilya. Yes, Diba? yes. So parang tinake out niya dun sa Mhm. kabit niya. Kabit niya. Correct. So, for you, hindi siya yung gago. For me, hindi siya gago for doing it. Ang gago talaga yung Silang dalawa. yung lalaki tsaka yung kabit. For me din, hindi siya gago. Pero I think, iba yung way ng pag-handle ko if ako yung friend. So, kung yung guy, kasi parang siya, di ba, kaibigan niyo yung guy, tapos di niya masyadong close yung wife. Yung guy yung kakausapin mo. Oo. Iko-confront mo yung First. guy. Oo. Kukonfront ko yung guy na alam ko yung ginawa mo, Mhm. sinasaktan mo yung si wife, Si wife. ganyan. If hindi ka magka-come clean, sasabihin ko Ikaw, sa asawa mo. Sa asawa mo. Kasi parang yung point of relationship is kami naman nung guy. Eh. Oo, yun nga. Hindi yung Kaya nga wife. kailangan mo i-gauge kung gaano ka ba kalapit dyan sa mga yan, di ba? Oo. Tsaka yung girl din, kung may relationship din ako with the girl, sasabihin ko rin sa kanya. Tingilan mo na yan. Oo, May asawang nakita tao kita. yan eh. Alam ko, aware May ako. pruweba ako. Before pa to lumala, at before ko sabihin, come clean na rin. Ikaw Diba? na ang mag-ano. Ikaw na umamin. mag-hey girly text. Oo. Diba? Tsaka itigil nyo na. Kasi Kasi- kailangan you're a girl's, A girl's girl. Girl's girl, diba? Oo. Parang itigil nyo na. Mhm. 'Di ba? So yun, feeling ko i-approach ko muna yung At saka sa friends mga ko. pumapayag maging kabit, hindi kayo mauubusan. Bakit ba gusto nyo bang maninira ng relasyon? 'Di ba? Na parang minsan hindi ko talaga magets. Na parang hindi ko talaga siya ma-justify, 'di ba? Kahit hindi man kahit di babae, kahit lalaki, 'di ba? Kung pumapayag ka maging third party. Why? Why, 'di ba? Parang ako Makipag-agawan ka pa, 'di Oo, ba? tsaka yun nga yung may masisira ka eh. At saka kasi kapag ka yun nga, yung pagka naglolo ko, hindi lang naman yun yung masakit eh. Sinisira mo yung tao. Like, for example, yung emotions niya, yung tiwala niya sa sarili niya, yung confidence niya, at saka yung future relationship niya. Na kapag like for example, kunwari ako niloko ako, hindi ako sure kung You can trust again. I can trust again or kung kaya ko pa bang ibigay yung same amount of love na binigay ko sa dito kasi nga syempre magkakaroon ako Matakot ng ka trauma, na. ng Yes, fear yes, na yes. baka lokohin din naman ako nito, parang ganun. 'Di ba? Hindi nila yun nare-realize. Kaya for me talaga, ang may kasalanan diyan Silang dalawa. yung mga loko-lokong yan, yung mga gagong yan. Gago Yes, talaga kayo. sila yun. Oo. And from the top comment, di ka gago. GG si guy friend for cheating on his wife. Gago si guy friend for cheating on his wife and creating this mess in the first place. Correct. And, sure, my ass, drama niya lang yan because he got exposed. Correct. Ako din, naniwala. Meron akong kakilala. Actually, medyo identical yung hindi ko pwede ikwento eh. Kasi, pero... May kilala din ako na nagkukunwaring, you know. Yes, pero yun nga, parang Gustong just to mag-disappear win from this back world. and everything and all. Or, dahil ayaw ko i-let go. I let go, yes. Parang, sige, i-break mo ko, pero I will Yes. myself. Yeah. I know so many people
Yan, don't fall for the narrative na porke walang gulo, okay lahat. In this case, the mess was necessary. Keep this to yourself, though maghahanap yung mga parties involved ng sisisihin. Correct. Yan ang top comment. Correct. Hindi, pero huwag kayo maghahanap ng sisisihin. Dahil lang sisisihin nyo lang yung mga sarili Feeling ko nyo. nga, alam mo naman yung mga Diba? taong ganyan, syempre maghahanap ng someone to blame. Feel ko, dahil nga, di ba, parang hindi nila alam na siya yung nag-splook. Nag-splook. So, wag mo na ipaalam. Kasi parang, Hindi, tsaka ano din naman, gumawa ka din naman ng fake account, di ba? Parang, if I'm not Oo. mistaken. Oo. So, just let it be. Hindi di ka, ba? wag ka aamin. Aamin. Yun na yun. Wala Na na lang. yun. Oo, parang ako, kunwari ako yung wife, I'll be thankful, di ba? Kasi Na may parang- nagsabi sa akin. Oo. Kasi parang yung ano din, yung guy, parang hindi na siya stable. Na, hindi, nakakatakot kaya what if habulin ka, Habulin ka. or like, ano, Oo. ikaw pala sumira sa Oo, marriage yes, di ko, ba? ganyan. Patayin ka or whatever. You know. So, yeah. So, scary. So, dumako na tayo sa final segment natin for today's episode. Yes, may tatlong segment kami, hindi nyo to kaya. So, ang ating ikatlong segment ay tatawagin nating Be Honest. Be Honest, Mommy Bay. So, kung fan kayo ng PBB, alam nyo kung bakit. Saan nanggaling yun? Oo, kung saan Oo. nanggaling ang Be Honest. So, kaya namin siyang tinawag na Be Honest. Kasi sasagot kami ng mga questions from this comfort cards. And magiging honest lang kami sa Mga nararamdaman sagot namin, namin, sa yes. sagot namin. Yeah, just to end the episode. So, meron kaming tatlong questions na sasagutin at nabunot na namin sila kanina. So, where do we begin? Sino mauuna? Bato, pick. Ako pa Ikaw. ang mauuna. So, choose one, tapos parehas natin sasagutin yung ano na yun. So, ito ang question. Pakibasa ang question. Kapag wala ka, sa tingin mo, mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? Your answer, please. Ako muna. Oo, natalo kayo. I think, mabuti naman yung sasabihin nila. Kasi, every time naman, make sure ko na nararamdaman nila na mahalaga sila sa akin, na I care for them, I value them, I love them, na kaya ko silang ipaglaban. Sure din naman ako na nabibigyan ko sila ng oras kapag kailangan nila, and kung kailangan nila ako, make sure ko din naman na present ako, na nag-show up ako kapag kailangan nila ako. So I think, pero hindi ako mag-a-assume. I think lang naman na hoping, sana, di ba, na mabuti yung masasabi nila about me. Siguro nag-aano din to, yung kapag kunwari nakatalikod ka. No? Yun nga. What? I think, confident naman ako. Eh di kung hindi, Sa mga kaibigan po niya, drop in the comments comments. below kung talaga bang maganda ang mga Oo, pinagsasabi maganda. nyo about Oo, him. Pero yun nga, pero kasi ako naman naniniwala din ako na hindi naman natin makokontrol yung gustong sabihin ng ibang tao. Pero again, with the circle that I have, parang confident naman ako na mabuting mga bagay yung sasabihin nila about me, about their friend. Diba? Yeah. Eh, ikaw. Ako, feel ko pag nakatalikod ako, mabuti naman yung sinasabi nila. Kasi lahat ng masasama, sa mukha ko naman sinasabi. Yeah. Like, yung mga alaskahan namin, bardagulan, kaya namin yung sabihin face-to-face. And yun nga, if i-call out ka man on some behavior mo, nasasabi naman nila to my face. So, I really believe na they only have good things to say about me. Kasi hindi naman nila tinatago yun. Or all of us naman. Yeah. So, ayun. And if may sasabihin kayo about me, Lagot. charis. Okay. So, for the next one, what's the worst thing that you said to yourself? Ang sakit. Pag-iisipan Ang hirap. ko. Ako, I think, siguro before, when I was going through a lot of things, feeling ko dati, placeholder lang ako sa mundo. Like, kailangan lang ako para mabuo yung kwento ng iba. Parang, nag-exist lang ako kasi kailangan ako sa kwento nila. Pero wala akong sariling kwentong ma-fulfill. Siguro, I think yun yung worst na nasabi ko Nasabi mo. for
sa sarili ko. Na, yun nga, feeling ko placeholder lang ako na wala akong, yun lang yung silbi ko sa mundo, na bumuo ng kwento ng iba. Like, maging part ng mga kwento nyo, pero ako mismo, parang, wala akong silbi sa mundo, parang ganun. I think yun yung, pero, grateful naman ako na nabago ko yung thinking na yun about myself, and I'm better now, I think. And ibang-iba na yung mindset ko talaga compared to before nung pinagdadaanan ko yung mga pinagdadaanan ko. Like, hindi pa naman natatapos yung mga pinagdadaanan ko. I'm still going through a lot of like things, but I think I'm better and I'm okay, and yeah, that's a good sign. Ikaw? I think yung worst thing na nasabi ko sa sarili ko is na I'm not worth anything if wala akong na-achieve. Kasi parang yun pa rin yung tinatry kong i-change or to view differently, na I am enough despite or kahit wala, hindi siya linked to my achievements, kung ano na ba narating ko in life. Ganyan. Na parang nagawa na rin siyang ma-affect, like super overloaded na ako with all of the things na gusto kong ma-achieve, na may burnout, na parang feel ko pa rin hindi siya enough, na pupush ko yung sarili ko to like do more, achieve more, be more. Kasi nga, kung nawala yun from me, parang wala akong bisa. Which is not true. Kasi I am able to be so much more, and I mean so much more to everyone else. Yes, yeah. And to myself dapat, na ganon. Na parang, yun nga, ang hirap i-accept din na you are enough. And you are enough. At ayokong umiyak. Sige na, mag-next question na Okay, tayo. last question. Ayan, kung may isang bagay na gusto mong sabihin sa sarili mo ngayon, ano ito? I think in relation to that, I'm enough. I'm enough. I'm strong. Kahit na lahat tayo may moments of weakness, malalagpasan ko to. And I will be able to look back at this time na sobrang layo ko na, and na sobrang mas better pa yung life ko after learning everything I needed to learn. And I will be happy. Ako naman, sabihin ko sa'yo na, Sarili mo, ha? yeah, sa sarili ko. Like, harap tayo dito. Sabi ko sa'yo na deserve mo yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Kasi dati, feeling mo, hindi mo deserve maging masaya, hindi mo deserve yung mga magagandang bagay sa mundo. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon na deserve mo lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay mo. And deserve mo ng magandang buhay. And deserve mong mahalin dahil ka mahal-mahal ka. Yeah. I think that's it Yes. for this episode. Bago pa itong bumagsak ng todo-todo, we'd like to thank all of you for watching. Kung umabot kayo hanggang dito, maraming salamat. And again, ang target natin ay 6 views. So For episode 3. Para magka-episode 3. So please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. Kasi nandito natin ina-upload ang podcast natin currently. Yes. We also have our So, Instagram and on TikTok. So please, tangkilikin niyo po kami. Yeah. So we have more episodes to share, more of our stories to share with you. And kung meron kayong like gustong topic na i-cover natin for the upcoming like episodes, let us know in the comment section. And yung mga handles din namin ay nasa description box. So kung gusto nyo kami i-follow, please check the description box. And also, please let us know if natuwa kayo sa addition namin ng segments. Or kung may mga, baka may suggestion din sila sa Oo. segment na gusto nyong idagdag sa amin. idagdag or i-change, and then let us know. Let us know. So ano na mga sis? End call na namin.